Kaso naman laban sa 16 na contractors na sangkot sa flood control project anomalies. Kinumpirma ng DTI na inurong ng Construction Industry Authority of the Philippines. Kasama mo sa balita si Radyo Man 6, Conde Batak. RMN Live Report! Nagpaliwanag ang Department of Trade and Industry o DTI sa pag-urong ng Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP sa pagsasampa ng kaso laban sa 16 na contractors na sabit sa maanumalyang flood control project. Sa budget deliberation para sa DTI budget, kinumpirma ng ahensya sa pamamagitan ng sponsor nitong si Senator Amy Marcos na inurong ng CIAP ang kaso dahil mayroong investigasyon ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Paliwanag ni Senator Amy, sinabi ng DTI na iniiwasan lamang ng CIAP ang duplikasyon ng investigasyon at ang PCAB ang may kapangyarihan na mag-utos ng suspensyon o pagbawi ng lisensya ng mga contractors. Sa kabilang banda, hindi naman operational ngayon ang PCAB matapos na magbitiw ang mga board members dahil ilan sa mga ito ay sabit sa flood control project scandal at nasa 2 posisyon pa lamang ang napupunuan. Ba dapat maging separate investigation, may sariling investigation ng PCAB sa nangyayari at saka ang DTI? Yan rin po ang tinatanong ko, pero sa kanila, sa pakiwari nila, magduduplicate lamang at mas nakakalito raw kung kaya't inuna na lamang nila yung agarang pagre-revoke ng mga lisensya ng Diskaya contractors at saka yung susunod, yung Wawaw and Sims. So hopefully, tamang desisyon yun. Pero in agreement po ako sa inyo na dapat mas aggressive, both PCAB na and CIAP. Nangako naman ang CIAP na maglalabas naman sila ng desisyon sa susunod na linggo ukol sa kaso ng Wawaw Builders at Sims Construction na sangkot sa mga Ghost Flood Control Project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News!